kapatid, tayo po'y sama-samang manalangin sa Diyos. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, naghahandog kami muli ng taos-pusong pasasalamat dahil sa iyong kabutihan sa amin. Ama, salamat po. Ipinisan mo kami sa iyong katotohanan. Tinawag mo kami, hinugasan mo ang aming mga puso. Nagkalooban mo kami ng pusong timtiman at mabuti. Lagi naming nararamdaman sa aming kalooban ang iyong pagmamahal. Hindi mo kami kailanman pinabayaan. Inasapatan mo ang aming pangangailangan. Maraming salamat po sa iyo. Kalisabay nito, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakamaling aming nagagawa. Panginoon, maawa ka sa amin. Sana po, pagtiyagaan mo kami kakain. Wala kami ibang paroroonan. Ikaw ang aming Ama na maawain sa lahat. Natuto na rin po kami magpatawad sa mga nagkulang sa amin. Panginoon, masdan mo ang iyong bayan. Ang mga anak mong sumasampalataya, lagi lang ang aming pag-asa, awang magbumula sa dulang ng iyong kahabagan. Panginoon, lagi mo kaming alalayan. Nabubuhay kami sa magulong sanglibutan. Napaliligiran kami ng panganib at mga katampalasanan. Sana po, lagi mong ituwid ang aming mga paghakbang. Samahan mo kami sa tuwi-tuwi upang patuloy namin may sa katuparan ang iyong mga kautusan. Sana po loobin mo makapagtapat kami ng aming paglilingkod hanggang sa uling sandali ng aming buhay. Sa iyong mga pangyarihang kamay, aming inilalagak ang lahat ng aming kabalisan. Sana po umipo ka ng karamdaman ng mga sumasampalataya sa iyo. Kung maaari, makatanggap kaming lahat ng kagalingan mula sa iyong makapangyarihang kamay. Panginoon, alalahanin mo ang aming mga mahal sa buhay, mga panauhin. Sana tawagin mo rin sila. Alalayan mo silang lahat sa kanilang pakikinig ng iyong mga banal na salita. Akayin mo sila sa pagbabalik loob, lalo na po ang mga nakikinig ng iyong banal na doktrina. Samahan mo sana sila pati na ang kanilang mga mahal sa buhay. Ama, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapalaran. Nananalig kaming Panginoon ka namin na Ama na lagi nang nakaalalay sa amin. Mananatili pong sa iyo lahat ng karangalan at ang pinakamataas na kapurihan. Maraming salamat po sa iyong awa at pagmamahal sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat pong muli sa Panginoon. Meron tayong mabuting pagkakataon upang makapagkatipon sa oras na ito. At sa ating pong mga panauhin na nakapagpasimula na ng
pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesus na atin pong pinasimulan ng panibagong session nitong nakaraan pong Lunes. Ngayong gabi po o mamayang gabi po ay nasa ikatlong araw na po tayo. Alas 7 po yan ng gabi Philippine Standard Time. Amin pong patuloy kayong inaanyayahan. At sana po ay mapaunlakan ninyo kami na mapakinggan po ninyo ang aming ibinabahaging mga salita ng Diyos at mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristo sa atin pong ginagawang mass indoctrination. Loobin po ay muli tayo magkita-kita. At tayo pong mga magkakapatid, patuloy pa rin naman po na umalalay sa ating mga panauhin at maganyaya na sila po ay makatapos nitong pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Jesus. At sa pagkakataong ito ay dako na po tayo mga kapatid, Brother Rodel, Brother Josel, dito sa ating pinag-uusapan na isang realidad na ipinakikita ng Biblia kasi kailangan talaga natin na mag-guide tayo doon sa lahat ng mga bagay na ating nasasalubong sa buhay. Paano natin itong itatrato, paanong malalagpasan natin yung mga bagay na maaaring nagiging hadlang para tayo ay makapagpatuloy ng ayon doon sa salita ng Diyos, ayon doon sa katwiran ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na marapat naman na maging pattern ng ating mga paggawa, siyang maging way of life ng bawat isa sa atin. Kaya nagpasimula tayo dito sa ating pinag-aaralan at kapatid na Rodel, ano ba yung inaabangan natin ngayon dito sa punto ng ating mga nakaraang pag-aaral? Yun po kuya, awa po ng Panginoon, nagliwanag po sa aming pakikinig yung paraan upang tayo po ay mapatnubayan sa buong katotohanan. Kailangan po natin ang Espiritu ng katotohanan, yun ang Espiritu Santo, yun po ang mga aliw. Na yun naman po ay sa atin kung tayo po ay iibig sa Panginoong Hesukristo at tutupad sa kanyang mga utos. At ang isa sa mga utos ng Panginoong Hesukristo ay ang pag-iibigang magkakapatid, na yun ang kinauuwian ng buong kautusan. Kaya kung tayo po ay iibig sa kautusan, matutuwid tayo dahil papatnubayan tayo ng Espiritu ng katotohanan. Kaya pala sinasabi sa Biblia yon, ang Panginoong Hesukristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Pag tayo po'y sumasampalataya, yung kautusan na ang kinauuwian ay si Kristo, pag yun po ay ating tutuparin, matutuwid talaga tayo dahil papatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Madami man ang pagliligaw, pandaraya sa ating paligid, ay sa tulong ng Diyos makatitiyak tayo na well-guided tayo dahil may espiritu ng katotohanan papatnubay sa atin sa buong katotohanan. At ang isa pong bagay ng kautusan na atin pong nakita, yung pagtrato sa pagkakataong ang isang kapatid ay magkasala laban sa atin. Kasi sabi nyo nga po, at binasa nyo sa Biblia, utos yon, at ang utos, pag sinunod mo, ikabubuti mo. Kaya nakita natin yon na pag ang kapatid pala nagkasala laban sa'yo, puntahan mong kayong dalawa lang. Pakilala mo yung pagkakasala niya, pagka naman tinanggap niya, nagwagi ka sa kanya. Pag hindi, magsama ka pa ng mga saksi na kukumbinsi sa kanya. Pag ayaw pa rin niyang pakinggan yung mga saksi, dalin mo na sa iglesia. Pag ayaw pa rin pakinggan ng iglesia, ipalagay na natin siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. At dito tinawagan niyo kami ng pansin na dapat i-qualify mo ang mga terminong nababasa mo sa Biblia. Papalagay mo siyang tulad sa hentil. Anong hentil?
lahat ba ng hentil? Hindi ganon dahil hindi lahat ng hentil pare-pareho. Merong hentil, mga tagapagmana nga mga kasangkap ng katawan sa pamamagitan ng ebanghelyo. Merong mga hentil, talagang tinanggap nila yung salita ng Diyos. Merong mga hentil, nagalak pa sila, niluwalhati pa nila ang salita ng Diyos. Kaya sinong hentil yon? At sinong maniningil din ng buwis yun? Hindi pare-pareho rin ang maniningil ng buwis dahil merong maniningil ng buwis marunong kumilala ng kanyang kasalanan. Gaya ng binasa natin sa 18:10 ng Mateo. Kaya nung sabihin po ng Panginoong Hesukristo yon, na yung ayaw ng kumilala ng kanyang pagkakasala kahit dalhin mo pa sa iglesia, ipinipilit niya na yung kanyang gustong ipilit, ipalagay mong tulad sa hentil at maniningil ng buwis, hentil yon at maniningil ng buwis, nakapareho niya na ayaw kumilala ng pagkakasala. Pag di kinikilala yung pagkakasala, itutuloy-tuloy niya yung ginagawa niya. Ipalagay mo na siyang kapareho ng ganong klase ng mga hentil at maniningil ng buwis. Ngayon, ang inaabangan po namin, anong significance nun? Na ipapalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis na hindi marunong kumilala ng kasalanan. Paano yun gagawin? Kasi kailangan magawa ito dahil utos po ito. At kung utos ito, bahagi po ito ng ating ikabubuti, kuya. Kaya yun po ang isa sa mga inaabangan po namin dito sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Meron kapatid na Rodel na mahalagang bagay na nagagawa yung tamang pananaw at pagtingin doon sa mga nangyayari, sa mga realidad at kung ano yung ia-apply natin na makabubuti para sa atin. Dahil yung kautusan, pagsunod, ikabubuti natin, Kaya ang tinitingnan mo end result, lagi, ng pagsunod mo sa utos, yun kung utos ng Diyos ang sinusunod mo, hindi mo ikasasama Hindi pwedeng ang dulo, ikasasama mo. Kung sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo, yung pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pagbalik yun sa ilaw, pagbalik yun sa saway, yun ay guide natin na ikabubuti natin, kapatid na Rodel. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng kahit na sino man na dahil sa pagsunod mo kay Kristo, mapapasama ka. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos, mapapalungi ang buhay mo. Hindi pwede yun Dahil una, ang utos, mabuti, matuwid, banal. Yaan, ikabubuti, ikatutuwid, ikababanal. Hindi pwedeng sa pagsunod mo sa utos ng Diyos, kung sumusunod ka sa utos ng Diyos at utos ng Diyos na para sa iyong sundin mo talaga ang sinusunod mo, sasama ka. Hindi, bubuti ka, mababanal ka, matutuwid ka. Kaya nga, si Kristo ang kinauutusan ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya, matutuwid tayo kung tayo ay sumasampalataya sa ating pagsunod sa kautusan. Kaya ito'y pinakikinabangan natin at pakikinabangan natin hindi lamang sa buhay na ito, Brad Rodel, kung hindi maging doon sa darating. May pangako kasi yan Yung pagpapractice mo ng pagsunod sa utos ng Diyos, pagpapractice ng kabanalan, sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Hindi po natin pagsisisihan yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kailanman hindi pwedeng yung pagsunod sa utos ng Diyos, sa huli, ang mangyayari para bang sasabihin mo, mabuti pa hindi na ako sumunod sa utos ng Diyos. Ay, hindi ganoon.
Hindi kailanman magiging mabuti yung hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos. Laging ang mabuti yung sumunod tayo sa utos ng Diyos. At kaya natin ikinukwalify, ipalalagay mo, ito kapatid na Rodel ay pananaw no? Ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Parang pagka sinabi, ano ba sa palagay mo? Ano ba palagay mo dyan sa tao na yan? Diba no, Brother Rodel? Opo, kuya. Ano ba palagay mo dyan kay ganito? Oh. Ba't mahalaga ngayon yon? Ipapalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Ano ba palagay mo dyan? Paano mo ipalalagay siya? Ngayon, kaya natin kinukwalify, kapatid na Rodel, una sa lahat, alam mo, merong hentil na nagbabalik loob sa Diyos eh. Opo. May hentil na sumasampalataya. Nakita na nga natin nung nakaraan at may hentil, Brother Rodel, na isang bagay na realidad tumanggap ng salita ng Diyos. Opo. O ngayon, isang katwiran pa, dun sa 15 Gs ng Roma, kapatid na Rodel, pakibasa mo. Opo. At muling sinasabi niya, makigalak kayo, kayong mga hentil sa kaniyang bayan. Tingnan mo, ano, Brother Rodel? Opo, kuya. O edi, kayong mga hentil sa kanyang bayan. Una sa lahat, kapatid na Rodel, tayo naman mga hentil din eh. Tama po, kuya. O, diba, no? Opo. Kaya nakita natin ngayon, dito, nakukwalify ngayon. Ipapalagay mong hintil, papalagay mong gaya, o tulad. Ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Kaya kinwalify natin, teka muna, merong hentil at maniningil ng buwis. Kumikilala yung maniningil ng buwis na pinakita natin sa nakaraang pag-aaral ng kanyang kasalanan. Ito pinag-uusapan dito, ito hindi kumikilala ng kanyang kasalanan. May hinarap ng saksi, dinala na sa iglesia, ayaw pa rin niyang kilalanin yung kanyang kasalanan. Sabi doon sa una kung ikaw pa lang, in-approach mo na nga siya ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Kung ikaw ay pakinggan niya, ibig sabihin, kinilala niya yung kasalanan niya. Nakinig siya sa iyo dahil ang pinag-uusapan ninyo, ang sadya mo, ipakilala yung kasalanan niya. Kung pakinggan ka niya, paano nangyaring pinakinggan ka niya? Di kinilala niya yung kasalanan niya. Di ba ganon, Brother Rodel? Opo, kuya. Tama po. Ngayon, after that, hindi pa rin, nagsama ka ng saksi, hindi pa rin niya kinilala yung kasalanan niya. Dinala mo na sa iglesia, hindi niya pa rin kinilala yung kasalanan niya. Di pa lagay mo siyang tulad sa hentil na hindi kumikilala sa kasalanan. Opo. Maniningil ng buwis na hindi kumikilala sa kasalanan. Opo. Dahil kung tayo kumikilala sa kasalanan, tayo naman mga hintil din dati. Tama po. Diba? Bakit? Opo. Ba't natin sinasabing ganon? In what sense? Na dati, Brother Rodel. O basahin natin yung sinasabi ng katwiran sa 12:2 ng unang Korinto. Opo. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hentil pa. Di dati. Dati po, kuya, hentil. Hindi ba? Opo. Bakit ganon? Anong aspeto yon? Ulit natin, Brother Rodel, tsaka natin ituloy. Opo. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hentil pa,
ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. O yan, di ito, no? Kaya sinasabing ng kayo yung mga hintil pa. Hintil ito na pinag-uusapan, Brother Rodel, na mga nailigaw. Opo. Hintil ito na nanduroon sa pagkaligaw sa mga piping Diyos-Diyusan. Ngayon, kapatid na Rodel, bakit sinasabi na nang kayo'y mga hintil pa? O di, naalis ka na dun Opo. sa pagkaligaw sa mga piping Diyos-Diyusan na kinasadlakan ng mga hintil na hindi umaalis doon sa pagkakaligaw sa mga piping Diyos-Diyusan. Pero kayo, naalis na kayo doon. Bakit, kapatid na Rodel? Tignan mo, no? Katwiran sa Biblia. Basahin natin. Galatia 3:27. Opo. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ngayon, ano ngayon kung ibinihis na si Kristo dahil binautismuhan na? Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malayaman. Walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Ano yun? Hintil pa ba? Hindi na po, kuya. Di ba, no? Opo. At mga tagapagmana ayon sa pangako. Pero ang reality, kapatid na Rodel, outside of Israel, Gentiles di ba? At Tama po. tayo ay kasama tayo doon sa mga hintil. Pero ang totoo din, ang mga hintilan wika, tagapagmana. Di may mga hintilan, kapatid na Rodel, na tagapagmana, kasangkap ng katawan. Sino mga hintil yung tagapagmanang tinutukoy dun sa sinasabi na yun sa 3:6 ng Efeso? Di mga hintil na kasangkap ng katawan. Opo. Nakikita mo Opo. ba yun, Brother Rodel? Hawa po ng Diyos, kuya. Mga hintil na ang mga hintil ay mga tagapagmana. Sino yung mga hintil na tagapagmana? At mga kasangkap ng katawan. Dito, mga hintil na kasangkap ng katawan. Kaya nga, yung sinabi ni Pablo doon sa Roma sa 15:10, may hintil sa bayan Opo. Kayong mga hintil sa kanyang bayan. Bakit? Kasi kasangkap ng katawan nasa bayan At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus. Paano? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya nga, isang bagay, kapatid na Rodel, hindi natin dapat nakalimutan, may mga hintil na umalis na doon sa pagiging biktima at pagiging ligaw doon sa mga Diyos-Diyusan. Nagbalik na sa ilaw, bumalik na kay Kristo. Mga hintil na kasangkap ng katawan. Mga hintil na sumampalataya sa salita ng Diyos. Mga hintil na sumusunod kay Kristo, kapatid na Rodel. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mayroong bahagian wika sa pangako na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nasangkap sa katawan. Kaya ngayon, kapag pinag-usapan na yan, Brother Rodel, ipapalagay mo na lang na
tulad sa hintil at maniningil ng buwis, dapat alam mo na ngayon yun. Opo. Alam mo na kung ano yung tinutukoy doon na hintil na pinagtutularan dito sa ipalalagay mo. Opo. Paano mo ngayon ipalalagay siya yung ayaw makinig at ayaw kumilala ng kasalanan, kapatid na Rodel? Ipapalagay mo po siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis na hindi rin kumikilala ng kanilang mga kasalanan. Yan, kapatid na Rodel. Ano ngayon ang significance? Yun. Di ba doon papasok yun? Ano ngayon ang significance? Opo, kuya. Paano ngayon na ikabubuti mo ngayon yan, kapatid na Rodel? Opo. Dahil gagawin mo yan di ba? Opo, kasi utos po yan. O ano gagawin mo ngayon? Ayun. Pag may ayaw kumilala ng kasalanan, anong gagawin mo? Ipalagay mo po siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis na ayaw kumilala ng kasalanan. O yan. O ngayon, paano ngayon ang isang paraan, na mai-execute mo yun, kapatid na Rodel, sa ikabubuti mo? Sa ikabubuti natin. Di yung hindi kumikilala ng kasalanan, tama ba yun? Hindi po tama yon na hindi kumilala ka ng kasalanan. Yan, kapatid na Rodel. Ano ngayon ang gagawin mo, kapatid na Rodel? Ito, unang Pedro 4:3. Opo. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon, Ano yon, kapatid na Rodel? sukat na ang nakaraang panahon No. Na ano? upang gawin ang hangad ng mga hentil. Teka. Sino ngayong mga hintil itong tinutukoy na ito? Tuloy. At lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan, kapatid na Rodel. Bakit? Hindi nila pinagsisisihan yun. Hindi naman nila kinikilala yun. Kasi kung kinikilala nila sana yan na hindi nila dapat gawin, hindi na nila, ititigil na nila. Opo. Ngayon, sukat na yun. Yung nakaraang panahon para gawin ang hangad ng mga hintil. Ngayon, sa 4, Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. kita mo, sila pa may ganang magsalita ng masama. Opo. Sila na nga yung tumatakbo sa ganong pagpapakalabis ng kaguluhan dahil hindi ka nakikitakbong kasama nila, pinagsasalitaan ka pa ng masama dahil hindi ka nakikigaya sa kanila. Opo. Ngayon, kapatid na Rodel, sukat na yung nakaraang panahon para gawin yung hangad ng mga hintil, di may hangad sila na hindi ayon doon sa kautusan. Ano yun? Kasalanan o hindi? Kasalanan po yun. Kung kinikilala nila yun, kung kinikilala nilang kasalanan, kung kumikilala itong mga hintil na ito ng kasalanan yun, hindi ba pagsisisihan nila dapat? Dapat po, kuya. Pero hindi, dahil hindi ka nakikitakbong kasama nila, ikaw pa yung pagsasalitaan ng masama. Kita mo, kapatid na Rodel, ano ngayon ang ibig sabihin? Meron ngayon, ipalalagay mo tulad sa hentil
at maniningil ng buwis na hindi kumikilala sa kasalanan. Opo. Eh ano ngayon ang gagawin mo? Eh di wag kang makitakbong kasama nila. Amen. Tama po, Kuya. Eh kung ipinalalagay mo siya, Brother Rodel, ipinalalagay mo na hintil at maniningil ng buwis na hindi kumikilala ng kasalanan nila, eh, wag kang makitakbo na kasama nila. Opo. Naintindihan mo? Kung Opo. ipinalalagay mo silang gano'n na maniningil ng buwis, hindi ka makikitakbong kasama nila. Opo. Nasusundan mo ba, Brad Josel? Awa ng Diyos po, Kuya. Napakasarap naman nun. Kumislap yung liwanag po eh. Nung iyon na pong hinihimay ito, nung puntahan natin itong 4:3 at 4 ng unang Pedro. Kasi naipakita nyo na nga po sa amin na ito pong mga hintil, siyempre kailangan i-qualify. Yun nga din po ang inaabangan ko. Iniwan yung nakabitin yun eh. Pagka ipinalagay mo yung ayaw kumilala ng kanyang kasalanan matapos na dumaan sa lahat ng proseso, pinuntahan mo na siya, na kayong dalawa muna. Pangalawa, nagsama ka pa ng saksi kasi ayaw niyang tanggapin yung mali niya at kasalanan niya. May saksi na ayaw pa rin, dinala na sa iglesia, ayaw pa rin. Ang dulo dun kasi 18-17 ng Mateo, ipapalagay mo na siya na hintil at maniningil ng buwis. Pero na-qualify na natin niya kung anong hintil at maniningil ng buwis yan. Yung pong hindi kumikilala ng kasalanan, yung ayaw tumanggap ng pagkakamali. Nagkakasala pero hindi tinatanggap yung kanyang pagkakasala. Ang tanong doon paano mo nga naman ikabubuti yan? Kasi susunod ka sa utos Napakagandang laging nakaiwan sa isip natin yun na anuman ang pagsunod natin sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, sa mga utos ng Diyos, laging sa ikabubuti yan. Hindi mo kailanman pagsisisihan. Sabi nga po ni Kuya, na bandang huli sasabihin mo, buti pang hindi na ako sumunod sa utos, napasama lang ako. Walang ganun Pagdating sa utos ni Kristo, sa mga utos ng Diyos, tiyak po yan ay sa ikabubuti natin. Pero yun nga ang lulunduan. Pagka ipinalalagay mo ito, na kapatid supposed to be, nagkasala, pinakilala sa kanyang kasalanan, hanggang umabot na hanggang sa iglesia na naisama mo na hanggang sa kahuli-huli ang proseso. Kumbaga, hindi pa rin tumatanggap. Anong pakinabang mo ngayon dito? Paano makakabuti sa iyo kung ipapalagay mo na lang siya na isang hintil at maniningil ng buwis na hindi kumikilala ng kasalanan? Ayun. Nung ipakita po sa atin ni Kuya itong mga talatang ito dito sa 4:3-4, ang ganda-ganda. Kasi iba ito doon sa maaring maisip natin Pero sabi ko may kislap po ng katotohanan at liwanag ng katwiran dito. Sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. In the first place, una, sabi nga ni Kuya, tayo din naman hintil naman tayo dati. Kaya nga pala sinasabi ni Pablo doon sa 12:2 ng unang Korinto, nung tayo po ay mga hintil, dati pa, kagaya ng mga taga-Korinto, nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa. Dati kayong hintil. Pero technically, lahat kasi ng nasa labas ng Israel sa description, definition po ng Biblia, yan po'y hintil Pero ang mga taga-Korinto, nakagaya ng mga taga-Korintong kapatid, na hindi naman po mga Israelita, sila po, ang sabi ni Pablo, nalalaman ninyo nang kayo'y mga hintil pa. Parang tayo rin naman, hindi naman tayo Israelita. Pwedeng i-apply na parang tayo din yung Korinto Nalalaman ninyo nang kayo'y mga hintil pa. Dati kayo, kaya hintil pa kayo dati. Ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Ito yung mga hintil na tinutukoy talaga. Mga iniligaw sa mga piping Diyos-Diyosan. Nandoon sila sa ganun. Kaya sila yung mga hintil tayo dating ganon. Ngayon, kung tayo dating ganon, naiba na nung tayo po'y kumilala kay Kristo. 3:27-29 po ng Galacia, ang pagkakasabi ni Pablo sa mga binasa ni Kuya, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo,
ay ibinihis si Kristo. Yan, pagkakasinabautismuhan na tayo, formerly, hentil tayo, nandoon tayo sa pagkakaligaw, sa Diyos-Diyosan, ano? Sa mga hindi tunay na Diyos. Nabautismuhan ka, ibinihis mo na si Kristo. Ano ngayon ang sabi? Tuloy natin, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging Alipin o Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Hindi na nga kayo hintil ngayon. Binhi na kayo ni Abraham, tagapagmana na kayo ng pangako. Sinong mga tagapagmana yan? 3:6 ng Efeso, ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Nasangkap na sa katawan o sa iglesia, naging tagapagmana na. Dati, hintil, ligaw sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sila po ay kumikilala sa hindi mga tunay na Diyos. Pero hindi na ngayon kasi ibinihis na si Kristo, naging mga tagapagmana na at kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, doon na tayo ngayon mga kapatid. Kaya nung idugtong ni Kuya sa 4:3-4, balikan natin ang unang Pedro, napakaganda. Makikita mo ngayon nga naman yung magiging benefit mo. Doon sa sinasabing, ipalagay mo na lang siya na hintil. At saka maniningil ng buwis, itong hindi kumikilala ng kasalanan. Bakit? Kasi itong mga hintil, meron namang mga klase ng hintil na sinasabi nga po ni Pedro sa 4:3, sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Ano bang ginagawa nila? Lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan. Lahat yung kasalanan yan mga kapatid. Sa mga kayamuan at sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, talaga, isa pa yan. Yan nga yung mga iniligaw di ba, na mga hintil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ngayon ang sinasabi sa 4? Ikinahahanga nila ang bagay na ito, na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Sila itong masama ang ginagawa, pero sila pa may ganang magsalita ng masama. Sabi nga ni Kuya, sila pa may ganang magsalita ng masama sa'yo. Ngayon, ikinahahanga nila, hindi ka nakikigaya sa kanila, hindi ka nakikisama sa kanila sa pagtakbo, sa pagpapakalabis ng kaguluhan na kagaya ng ginagawa nila. Namumuhay sa kalayuan, nasa talatang 3, sila po ay nandoon sa masasamang pita, lumalakad sa mga kalibugan, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi titigil ito. No, doon sa kanilang ginagawang kasalanan, di naman nila inaamin na kasalanan yung ginagawa nila. Kaya huwag kang makitakbo na kagaya noon. Kung ipinalalagay mo siya na tulad sa mga ganitong hintil, mga maniningil ng buwis, hindi kumikilala ng kasalanan, bayaan mo sila ron. Huwag kang makitakbo doon, huwag kang makigaya doon, ipalagay mo siya. Itong kapatid naman na supposed to be sana, itinutuwid para nga po tayo sama-samang lumakad sa katwiran. Ayaw namang kumilala ng kasalanan, ayaw namang magpatuwid. Siya pa ang tama, ikaw pa mali. Parang itong mga hintil na ito. Ikinahahanga nila kung hindi mo pakikipagkaisa, pagtakbo na kasama nila sa mga pagpapakalabis, no, ng mga ginagawa nila. Sila pa may ganang magsalita ng masama laban sa iyo. Ikaw pa ang masama, sila pa ang mabuti. Samantalang ang takbo nila ando doon sa masamang pita, sa mga kalayawan, sa mga sinasabing kalibugan at mga paglalasing, mga kayamuan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila pa ang mabuti. Nagawa nila yon, naisip nila yon. Ikaw pa ang masama. Di bayaan mo na siya. Para hindi ka mapasama, kundi ang sayo, ang pagsunod mo ay ikabuti mo, di ipalagay mo siya. Ibig sabihin, yung ipalagay mo siya na tulad sa hintil at maninigil na buwis, kagaya nitong mga ito, huwag kang makitakbo doon, huwag kang makigaya doon, para ikabuti mo yung pagsunod mo sa sinasabing utos ng Panginoong Hesukristo. Otherwise, dahil hindi niya tinatanggap yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagkakasala,
nakitakbo ka na lang. Kasi lumabas, ikaw pa ang mali. Lumabas. Para makukumbinsi ka pang siya pa ang tama, makikigaya ka, mapapasama ka. Para wag kang mapasama at makigaya sa mga ganyang klase ng hintil, ipalagay mo siya na gano'n, wag kang makitakbo, wag kang makigaya, wag kang tumulad sa kanilang ginagawa. Tiyak, mapapabuti ka. Napakaganda pong katwiran ng kuya. Kasi Brad Josel, eto, no, basahin mo yung nasa Filipos 2:3. Ito po. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Kaya kapatid na Josel, ngayon, ipapalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. So, it matters yung pagpapalagay mo. Bakit? Ipalagay ng bawat isa. Di ba ganun din yung ipalagay na siyang tulad? Di ba ipalagay mo siyang tulad? Ito naman, ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Pagka ipinalagay mo ngayon na lalong mabuti kaysa sa'yo yung ayaw kumilala ng kasalanan, paano yun? Naintindihan mo, Brad Rodel? Opo, kuya, hindi pwedeng ganon dahil pagka ganon, mas mabuti. Tutularan yung mabuti. Maliligaw ka na. Yan, kapatid na Rodel. Bakit? Kasi, yun ang sinasabi doon sa 3 Juan 1:11. Basahin natin, Brad Rodel. Opo. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. At ang gumagawa ng masama, hindi nakakita sa Diyos. Tutularan mo pala yung mabuti. Papalagay mo na lalong mabuti yung ipapalagay ng bawat isa. Diba? Ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Eto ngayon yung ayaw kumilala ng kasalanan. Iniharap na yung 2-3 saksi. Iniharap na sa iglesia. Ayaw pa rin kilalanin yung kanyang kasalanan. Tapos ipalalagay mo ngayon na lalong mabuti kaysa sa'yo. Di tutularan mo. Opo. Naintindihan mo, Brad Rodel? Opo. Kaya sinabi naman ni Pedro na sila ikinahanga nila, hindi kayo nakikitakbong kasama nila. Hindi ka dapat makitakbong kasama nung mga hintil na lumalakad sa kasamaan. Pagkatapos ngayon, yung lumalakad sa kasamaan, ipalalagay mo na mabuti kesa sa'yo, di tutularan mo yung kasama ang ginagawa nila. Opo. Dahil ipinalagay mong mabuti, ipapalagay mo na mabuti ngayon yung masama. Di ba merong ganon? Opo. Na ipinapalagay na mabuti, tinatawag na mabuti yung masama. Tama ba yun? Sa aba nila, 5:20 kapatid na Rodel ng Isayas. Yun, wala kang mic. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Di sa aba mo mangyayari, pagka ipalalagay mo na mabuti yung masama. Opo, kuya. Di ba kapatid na Rodel, paano ngayon ipalalagay mo mabuti kesa sa yung sarili yung ayaw kumilala ng kasalanan? Opo. Di paano mo ipalalagay? Ipalagay mo na tulad sa hintil at maniningil ng buwis na hindi kumikilala. Huwag kang makisama sa kanilang gawa at huwag mong tularan, kapatid na Rodel. Dahil pag ipinalagay mo yun, hindi
ipinalagay mo na mabuti, di tutularan mo. Opo. Ganun pala ka, ayos. Ayos yun. Hindi, next time ako naman. Ganun ang mangyayari sa'yo. Kapatid na Rodel, ano? Opo. Kaya ano mangyayari? Nakakita ka ng, siya nga mas mabuti yan kaysa sa akin. Ganun ang ginagawa. Ako naman, hindi naman ako kasimbuti niya. Tularan ko na lang. Di ganun na din gagawin ko. Ano mangyayari? Hindi ba, Brad Rodel? Opo, Nakakita ka, siya nga di mo ba naiintindihan yun, kapatid na Rodel, na tutularan mo yung mabuti. Kaya kung titingin ka nga, ang titingnan mo yung mabuti Dahil tutularan mo yun Isang bagay, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Dahil ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Edi yung mabuti sa Diyos, tutularan talaga yun. Yung mabuti para sa Diyos, yun ang gagawin. Ngayon, kung ang gagawin mo, yung kagaya ng ginagawa din nila, dahil makikitakbo ka rin na kasama nila, paano ngayon? Kaya, ipalagay mo, kapatid na Rodel, na mga hintil at maniningil ng buwis ito, na hindi mo dapat tularan. Amen. Hindi dapat na ikaw ay makitakbong kasama nila. Dahil ang dapat na prinsipyo lagi, tutularan natin yung mabuti, hindi yung masama. Brad Rodel, Opo. meron ka bang natutunan? Ay, opo, kuya. Salamat ng marami sa Panginoon. Nung iwanan niyo po yung tanong na yun, nanatiling tanong hanggang bago ang pagkakatipon. Paano nga ba ako gagawin dun sa... Anong ibig sabihin nung ipapalagay mong tulad sa hentil at maniningil ng buwis? Okay, na-qualify na yon, naklaro na. Hentil at maniningil ng buwis na hindi kumikilala ng kanilang kasalanan. Pero anong significance nung ipapalagay mo siya na ganon? Ngayon po, kuya, awa ng Diyos, naging napakaliwanag niya Kasi may utos talaga naman sa ating mga magkakapatid na pagpapalagay sa isa't isa Kasi ang salita ni Kristo, ipalagay. Di ba? Mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Yung pagpapalagay, kumbaga pananaw, sabi nyo nga po kanina, yung pagpapalagay, bahagi ng utos na ating sinusunod sa loob ng iglesia, yung palagay natin sa isa't isa Nakasulat sa 2:3 ng Filipos, yung binasa nyo po kanina, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Ganun kagagawa, sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay, palagay din ito, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Ganun po pala tayo titingin. Ipapalagay natin ang ating kapatid dahil sa kapakumbabaan ng ating kaisipan na dapat nating mataglay, papalagay natin ng isa't isa lalong mabuti kaysa ating sarili. Pagka ang palagay mo sa kapatid lalong mabuti kaysa iyong sarili, meron pa rin kadugtong yon. Palagay ko mas mabuti ka kaysa sa akin. Anong dapat kong gawin sa nakikita ko at palagay ko sa iyo? Nasa unang ikatlong Juan 1:11, ang sabi doon, minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Dahil ang gumagawa ng mabuti sa Diyos, ang gumagawa ng masama, hindi nakakita sa Diyos. Yung gumagawa ng mabuti, sa Diyos yun. Anong gagawin mo? Huwag mong tularan yung masama, tularan mo yung mabuti. Ang palagay ko halimbawa sa iyo, mas mabuti ka kaysa sa akin. Kung yun ang palagay ko sa iyo, mas mabuti ka kaysa sa akin, tutularan kita. Kasi tutularan mo yung mabuti Utos yun yung pagtulad doon sa mabuti mas mabuti ka sa akin, yun ang palagay ko. Kailangan tutularan kita. Kaya pagdating sa pagpapalagay, kailangan maingat ka din. Pag nakakita ka ng ganitong klase ng miyembro sa loob ng iglesia, hindi kumikilala ng pagkakasala. Pagkakasala yung ginagawa Sabi ni Kristo
Labag sa utos yung ginagawa niya eh. Ayaw niyang kilalanin. Nagsama ka na ng saksi, ayaw pa rin kilalanin. Dinala mo na sa iglesia, wala na itong kinikilala eh. Di ba? Dinala mo na sa iglesia, ayaw pang kilalanin yung kasalanan eh. Ipalagay mo na siya. O ito, palagay naman ngayon. Kasi initially, siyempre, ang palagay mo dapat sa kapatid, lalong mabuti kaysa sa sarili mo. Eh nakita mo ganito siya. Alisin mo na yung pagpapalagay na yon na lalo siyang mabuti kaysa sayo. Bakit? Delikado ka. Pag ang palagay mo, mas mabuti siya kaysa sayo, ayaw kumilala ng kasalanan. Kagaya siya ng hentil na hindi kumikilala sa kasalanan. Ano ba yung hentil na hindi kumikilala sa kasalanan? Yun, yung sinasabi ni Pedro, lumalakad sa kalibugan, sa masasamang pita, paglalasing, kalayawan, kayamuan, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos pag hindi ka tutulad sa kanila, ikaw pa yung masama. Di ba? Ganun ang pangyayari. Kung kinahahanga nilang bagay na ito, na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo pinagsasalitaan ng masama. Di talagang ang tibay na nito sa sa mali na ginagawa nito. Ikaw pa ang masama pag di ka nakikitakbong kasama nila Kaya pagdating doon, nakita mo, ganun yung miyembro. No? Di kumikilala ng pagkakasala. Pangangasiwa na yung nagsasalita, ayaw pa rin kilalanin. Aalisin ko sa'yo yung pagpapalagay na lalo kang mabuti. Ipapalagay kita ayon kay Kristo na tulad sa hentil at maniningil ng buwis na hindi kumikilala ng kanilang pagkakasala. Paano kung gagawin yon? Hindi ako makikitakbong kasama mo dapat. Hindi kita tutularan. Bakit? Hindi ka kasama doon sa dapat kong tularan kasi ipapalagay na nga kita na tulad sa hentil at maniningil ng buwis. At pag yun ang gagawin ko, ikakabuti ko yon. Dahil utos yun Sa ganung punto na nakita ko, di ka naman kumikilala ng pagkakasala mo, nananatili ka na dyan. Kasi pagka hindi ganun ang naging palagay mo dyan, at ang palagay mo pa rin mabuti kaysa sa sarili mo, baka, ang talagang possibility, palagay ko mas matuwid sa akin ito pero, ganun ang ginagawa niya pwede pala yun. Patay ka pagka ganun. Todas ka, mapapasama ka. Lalakad kang tatakbo kang kasama niya. Matutulad ka sa ginagawa niya pong masama. Kaya ang ganda po nitong puntong ito, kuya, sa ating magkakapatid, magpapalagayan tayo na lalong mabuti ang isa't isa sa atin At yung mabuti, tinutularan po yun pero pag nakakita ka ng ganito, huwag mo siyang isama doon sa ipapalagay mo na lalong mabuti kaysa sa sarili mo. Ipalagay mo siya na tulad sa hentil at maniningil ng buwis na hindi kumikilala ng kanyang kasalanan. Paano mo yun gagawin? Huwag kang makitakbong kasama niya, huwag kang tutulad sa kanya. Markahan mo na yung ganon, mga kapatid, para maingatan ka na huwag kang magaya, huwag kang mahawa doon po sa ginagawa po niya na masama. Yun po, kuya, awa ng Diyos, napakaganda pala nung punto na yon na sinasabi ng Panginoong Hesukristo pag naintindihan natin, kasi ipalagay, di ba? Meron palang counterpart siyang ibang punto, ipalagay ang bawat isa. Kahit alam mo kasi yung mga sitas kung minsan pag hindi po na buong sama-sama, hindi mo makita yung buong picture Pero ngayon, kuya, ang linaw ng kumbaga larawan ng gusto ni Kristong mangyari. Ipapalagay mo ang kapatid mo lalong mabuti kaysa sa sarili mo. Di ba? Ang isa't isa, yung kapatid ang tinutukoy, kasama mong gumagawa ng kautusan ng Diyos, palagay mo mabuti kaysa sa sarili mo, tutularan mo yung mabuti. Nakakita ka ng ganito. Hindi siya kasama doon. Ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis, huwag kang makikitakbong kasama niya, huwag mo siyang tutularan at maiingatan ka, mapapabuti ka. Salamat po sa Diyos, kuya, sa napakagandang puntong ito na naintindihan natin sa aral ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Diyos. Kasi kapatid na Rodel, kahit naman yung kapatid na kinikilala mo, ipinalalagay mo na lalong mabuti kesa sa sarili mo, alam mo nagkakasala din yun Opo, kuya. Dahil sabi dun sa 7:20 ng Ecclesiastes, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti
at hindi nagkakasala. Diba? Pero Opo. yun, nag-acknowledge ng kasalanan. Opo. Kaya nga, nagbabago eh. Di ba? Na itutuwid yun. Bakit, kapatid na Rodel? Kinikilala niya yung kanyang pagkakasala. Kung may tutularan ka man, doon sa kapatid na tinitignan mo, ipinalalagay mo na lalong mabuti kesa sa sarili mo, alam mo ang tutularan mo doon, yung mabuti, yung kabutihan niya dahil gumagawa ng mabuti. Opo. Diba? Nagkakasala. Hindi ang kasalanan niya yung tutularan mo. Dahil ang prinsipyo, tutularan mo yung mabuti, hindi Amen. yung masama. Ngayon, yung tinutularan mo, halimbawa, may tinutularan ka, kapatid na nakita mong gumagawa ng mabuti, alin ang tutularan mo sa kanya? Yung mabuti. Nagkakasala din yun eh. Hindi yung kasalanan niya ang tutularan mo. Nasabihin mo, siya nga eh. Opo, kuya. Nagkasala siya ng ganun eh. Di ako din pwede. Lalo siyang mabuti kaysa sa akin eh. Kaya pwede ko din gawin yung kasalanan. Mali. Ang tutularan mo nga yung mabuti eh. Pero ang reality is, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Pero ang matuwid, kapag ka nagkasala, kinikilala niya yung kanyang kasalanan. Opo. Kaya nga, pinagsisisihan niya eh. Di ba? Paano mong kikilalanin yun? Paano mong pagsisisihan kung di mo kinikilala? Di ba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Yan. Merong difference. At sana, nakatatak po sa atin yon. Ang titingnan mo lagi, yung prinsipyo, kapatid na Rodel, na ang tutularan yung mabuti. Opo. Ngayon, sa pagpapalagay, ipinalalagay natin ang bawat isa, lalong mabuti kesa sa ating sarili. Hindi yung mabuti nun, ang tutularan mo, wala namang matuwid na gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Hindi yung kasalanan ng tutularan mo. Dahil yung matuwid na nagkakasala, kumikilala naman yon sa kasalanan. Hindi kagaya naman noong hentil at maniningil ng buwis na hindi kumikilala ng kasalanan. Palagay mo yun na tulad sa hentil na hindi ka dapat tumakbong kasama nila. Hindi ka dapat gumaya doon sa gawain na gano'n. Yan, Amen. kapatid na Rodel. Opo. Sana po, mga kapatid, ay mas magbigay sa atin ng pananaw sa buhay na talagang maraming bagay po na ating nakikita na sasalubong, pero manatili tayong nakastik sa prinsipyong dapat nating magawa na tumulad tayo sa mabuti. Yun ang lagi magiging gabay natin, na tularan natin yung mabuti. Dahil ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama, hindi nakakita sa Diyos. At para yun magawa naman, susunod tayo sa utos. Dahil yung utos, matuwid, mabuti. Kaya po, yun ang ating pinagsasama-samahan at pinagtutulong-tulungang magawa. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Sana po ay nagkaroon ng panibagong bagay sa ating mga buhay sa pananaw na dapat nating mataglay bilang mga lingkod ng Diyos, na lagi po tayong magsikap na ang kabutihan ang ating mapagsama-samahang lakaran at hindi ang lakad ng mga hentil na naliligaw sa kanilang mga paggawa. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kaming muli, Ama, sa mga kabutihang loob mo po sa iyong bayan.
muli po kaming nakapagsalo-salo ng iyong mga banal na salita upang sa tuwin na ay meron kaming gabay sa aming paglakad sa sanlibutang ito. Sapat po, Ama, ang iyong mga salita nagbibigay pag-asa at panibagong lakas ng aming mga puso sa aming mga pakikipagbaka sa maraming suligi ng masama sa amin pong panahon. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong pagmamahal na hindi po namin masusukat. Nagpapaumanhin ka, nagpaparaya sa madalas na mga pagkakataon kung kami ay nagkukulang at nagkakamali ng aming mga paglakad. Pinagtityagaan mo po kaming kupkupin upang makapamalagi kami sa loob ng iyong banal na kapisanan. Hiling ng aming mga puso, Ama, huwag ka po sanang magsasawang kami ay antabayanan. Hindi po namin kayang mag-isa. Lagi po namin kailangan ng iyong awa. Sana po hanggang sa huling hiningang ibibigay mo sa amin, makapamalagi kaming naghahawak na may kaligayahan sa puso matapos namin ang aming mga takbuhin. Magpala ka po sa aming lahat. Bawat isa'y merong mga suliraning binabaka. Sa iyong kamay, ipinagtatagubilin po namin ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. Muli mo po kaming patawarin, Ama, sa aming maraming mga pagkakamali. Bindisyonan mo po, lalo na po ang aming mga sambahayan, ang aming mga anak. Magpagaling ka po ng aming mga karamdaman. Tulungan mo po kaming malutas ang iba't ibang mga alalahanin ng aming mga puso, mga kagipitan at mga pagdaramdam. Sa iyong kamay, inihahabilin namin ang lahat ng bagay. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng iyong buktong na anak. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.